Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po, ito po ang latest update natin ngayong araw. Para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area na ngayon nga po ay nasa northeastern portion na po yan ng hinatuan. At paangat na po yan dito sa may parte ng Eastern Visayas. Asahan nga po natin, itong LPA na to ay makaka-apekto po yan sa Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region. At asahan nga po natin naman na mataas ang mga chance ng mga posibilidad ng pag-ulan. Dito nga po sa may parte ng Masbate, Albay, Sorsogon, dito po sa may Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. At yung habagat naman o yung southwest monsoon ay bumubugso lamang po yan dito sa may parte ng Palawan. Habang yung localized thunderstorm naman o yung biglang pagbuhos ng malakas na pag-ulan, dito po yan sa may parte ng Metro Manila. Asahan nga po natin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa ay posible po nating maranasan. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center Until now, ito po ay nasa 45% chance pa rin yung kanyang potential na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. At ito po ay posibleng umangat pa patungo nga po dito sa may eastern na Visayas, dediretso po sa may eastern section ng Bicol Region, then Central Luzon. At posible nga po dito muli yan sa parte ng Northern Luzon papasok at mag-e-exit po yan sa may parte naman ng Ilocos Region or dito sa may parte ng extreme Northern Luzon. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast, may mga possible pa po tayong low pressure area nakikita na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Iba yung paghahanda at pag-iingat pa rin nga po sa ating mga kababayan dahil lalo na nga pong pagdating nga po nitong bare months, expected natin meron po tayong malalakas na bagyo na posibleng asahan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga natin yung pinaka-direction nito. At asahan naman po natin na tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan dahil nga po dito sa nasabing low pressure area. At dito nga po ay posibleng umangat yan hanggang dito sa may parte ng Central Luzon at Northern Luzon. At asahan natin na mas magiging maulan pa sa mga susunod na araw dahil nga po dito sa low pressure area na ating minomonitor. At pagtapos po niyan, pagdating nga po ng August 26, 27, 28, dito tuloy-tuloy nga po yan. At kung kahapon nga po, pag nandito siya sa may parte ng West Philippine Sea ay posible siya maging bagyo. Ngayon po, ang potential niya na posible maging bagyo ay nasa 55% chance kapag nasa parte na ng West Philippine Sea. Pero asahan pa rin po natin, magdudulot po yan ng mga pagulan sa ating bansa. At asahan pa rin po natin, may habagat pa rin po na makaka-apekto dahil hahatakin nga po nitong nasabing sama ng panahon na to, low pressure area, dito nga po sa may parte ng West Philippine Sea. At lalabas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility at yung southwest monsoon naman ang magdadala ng pagulan dahil nga sa paghatak nitong low pressure area. Then pagtapos po niyan, may August 30-31, meron po tayong mga tsansa pa rin ng mga pagulan sa western section po yan ng ating bansa. At asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan. Pero pagpasok naman po from September 1 hanggang September 7, so asahan natin may mga mabubuo pa rin po na sama ng panahon dito po sa eastern section ng ating bansa. Pero sa ngayon, mababa ang chance na maging bagyo. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast,
is possible scenario pa lamang po yan, malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumudok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.